Yun mga kaisda, andito na naman tayo mag-a-update sa ating maliit na backyard guppy fish. Good day mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, ang ganda ng sikat ng ating araw mga kaisda. So mga kaisda, for today's video ay mag-update lang muna tayo sa ating mga guppies, sa ating fry, sa ating bagong strain na mga guppies. I-update muna natin kung meron na bang mga fry mga kaisda. So, bago ang lahat, ay magsha-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga bagong kaibigan, mga kaisda. So, shoutout kay Flower at Kylie Kasakit. Shoutout sa iyo, idol. At shoutout din kay Michi D. So, idol, shoutout sa inyong dalawa. So, back to topic na tayo mga kaisda. So, ang una nyo nakikita ay ating guppy koi. So, ang ibang tawag niyan is platinum koi. Platinum guppy koi mga kaisda. So, as of now, mayroon kaming bagong nakuha na naman dyan na fry, pero hindi gaano kadami. Pero yung fry nila, yung na-drop nila is madami-dami na, medyo mga kaisda. So, ito ang ating guppy chops. mayroong swordtail, mayroong platy dyan mga kaisda. So binta ko lang dyan is siguro 5 pampakain ng monster. Dati ayaw ko na ipakain, pero medyo dumadami na sila mga kaisda. Pero pag ako makauwi, mabibinta ko yan ng 50 per tryo or 30 per tryo mga kaisda. So diskarte na lang yan. So dito mga kaisda sa Bukidnon, yung mga guppies dito, pababaan ng presyo. Kaya yung pagbili mo na mahal, mga ilang buwan na lang, biglang nag-drop yung price. Dito, grabe kalala ang presyo dito. Halos ibigay na, mga kisda. So ito po ang ating dragon mga kisda, So, sasabihin ko na sa inyo, dapat sa next video ko pa to sasabihin sa inyo, nag-drop po ang ating dragon. Napakarami po ang nakuhang fry. Kaso nga lang, nung paglagay, kasi nilipat namin, paglagay niyan, mga oras lang, nalaglag doon sa mga chops ko. So, babantayan na natin yon pag jubi na siya mga kisda, Baka makita natin yon, So ito naman po ang aking EFR. So nagpaparami tayo ulit ng ating EFR mga kaisda. Sad to say, ang EFR ngayon is yung iba, binibinta nila ng 30 per tryo mga kaisda. Diba? Halos hingiin mo na lang. Sa totoo lang. So ito naman ang aking inbred na red tail na bottom sword. So meron na po silang jubi. Yun po ang unang drop nila. Titingnan natin kung ano ba ang resulta niyan, dahil may second drop na din yan sila, medyo maliliit pa. So, kung pangit yung resulta ng una, tatanggalin natin yan, iiwan natin yung second drop, mga kisda, Baka doon tayo makahanap ng magandang klase, Kasi gusto ko talagang ma-stable po yung ating bottom sword. Bottom sword yun, snake skin, red tail, mga kisda. So, ito po ang ating fry ng ating platinum guppy koi, or madaling sabihin nila na guppy koi mga kaisda. So yung tatlo dyan, medyo jubi na, malapit na din sila magiging breeder. Mas maganda gawin natin breeder na yung agresibo pa sila, dahil pag adult na, hindi na masyado yan magbe-breed yung male, Kaya habang agresibo pa sila, gawin mo na para makarami tayo ng strain na guppy koi mga kisda. So ito naman ang ating
metal blacklist. Pasensya na kayo sa pagkuha. Yung anak ko is nag-trying hard talaga yan para makita lang po yung ating metal blacklist. Pero kaso nga lang, medyo silaw, no? Mga kisda, no? Bisaya yan. So ito naman ang ating metal red lace, mga kisda. So magandang klase po ang ating metal red lace. Ang iba niya nagbinta ng mga red lace, medyo mura na talaga, mga kisda, no? Tayo na mga baguhan, kawawa tayo dahil yung bili natin is mahal. Pag tayo naman ang mag-produce, tayo naman ang magbinta, doon kawawa tayo. Dahil luging-lugi talaga, mga kisda, sa totoo lang. Sa pagkain pa lang, lugi ka na. Tapos, bili lang ng medyo napakababang presyo, mga kisda. Dahil yung iba, binibinta nila ng murang presyo. Kaya wala tayong magagawa, no? So, ito ang aking roastel, mga kisda. Meron na pong fry yan, mga kisda. Medyo madami-dami. Hindi lang masyado makikita, pero meron ng fry niyan, mga kisda. So, padadamihin natin yung red roast tail natin, mga kisda, no? Dahil isa din yan sa ating bagong strain na gapis. So, mostly sa aking mga bagong strain na gapis, meron na pong mga fry. So, doon tayo nakaka-advance, di ba? Kumbaga, bawing-bawi na natin yung nagasto natin, mga kisda, na pagbili natin. Kasi meron na po silang fry. So, hoping tayo na dadami at dadami po ang ating mga strain. Dahil yung aking hinahawakan na strain ngayon, mga kaisda, siguro mga 14 strain ako. Kung hindi ako nagkakamali, 14 to 15 strain ako ngayon, mga kaisda, no? So, yung iba is bago pa, nagpaparami pa tayo, pero yung iba, madami na po sila. So, ang napakadami ko is mga metal halos at saka yung HBB ko. So, ito naman ang ating EFR, mga kisda, no? So, merong isang jubi dyan na hindi nakuha, hinayaan na lang, no? Nagpapadamit po tayo ng ating EFR. So, medyo yung ibang male natin is buntis na naman. Padadami natin yan sila. Sa totoo lang, gustong-gusto ko talagang EFR, mga kisda. Pero kaso nga lang, yung presyo is mababa na, no? Kasi parang nagiging common na po ang EFR sa Bukidnon, sa totoo lang. Pati yung HBB, nako. Ewan ko na lang, yung binta ko sana is 70 to 80 or 80. Meron na pong nagbibinta ng 30 per tryo, mga kaisda. Diba? Meron ako ipapakita sa inyo niyan mamaya-maya, mga kaisda, no? Para masabi nyo talaga na nagsasabi ako ng totoo, mga kaisda. Meron ang nag-PM sa akin na ganito yung binta niya, pero kaso nga lang, na-late ako ng reply, meron na pong nakabili. So, sayang yun, mga kaisda. Mamaya, makikita nyo. Yung Red Silverado, Silverado Red, Albino Silverado Red, mga kaisda. Sayang na sayang, mga kaisda. Yan po, yan po, kada lagayan yan, mga kaisda, is 100 pesos lang po. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Silverado, no, Albino Silverado Red, mga kaisda. Napakasayang. 100 lang po yan, mga kaisda. May kasamang female yan. Ang female yan, hindi pinakita. Napakasayang, mga kaisda. 100 pesos lang po yan. Ganon kadami. No? May lang po yun, mga kaisda. Diba? Napakasayang talaga. Nauli lang ako. Sa totoo lang. So, back to topic tayo, mga kaisda, no? Ganon kamura ang isda sa Bukidnon. Sa totoo lang. Sa Luzon, Visayas, nako, hindi ko alam. Siguro, napakamahal doon. Pero sa Bukidnon, napakamura lang po. Yung iba, mga quality pa, napakamura. Bagsak presyo talaga nila. So, ito naman ang ating quality na ABT, mga kaisda, or Albino Blue Topaz. Napaka-quality ito, mga kaisda, dahil ang strain nito, mga linya niya is laging nananalo sa Gapi Show. Diba, mga kaisda? So, nabili lang po natin ng hindi masakit sa presyo. So, binalik ko siya dito dahil medyo madami-dami na sila. Siguro sa ngayon,
sa lagpas 10 na sila mga kaisda. Padahan-dahan ng ano nila yung drop, no? Yung pinakamarami ng drop nila is 3. Minsan 2 lang makukuha ko, isa dahil napaka-agresibo. Pero okay lang, hinayaan ko lang yan sila na dumami mga kaisda. Malay mo, no, pag uwi ko, sobrang dami na nila, di ba mga kaisda? So ito naman ang ating P-Dirt mga kaisda, no? So happy na din ako dahil nagsisimula na po sila mag-drop. Ayan, di ba? Meron na po silang fry. So nagsisimula na po silang mag-drop mga kaisda. Yan. Kung meron kayo nakikita na parang itim dyan, may ano yan siya, pula yan pero medyo pagka-dark yung kulay niyang pagkapula mga kaisda. So yung iba is ikakaling nila yan, pero sa akin hindi ko yan kinakaling mga kaisda dahil makakakuha pa ako ng red tail dyan na P-Dirt. Pure strain din yan mga kaisda, no? So pag meron tayong makakuha pa rin na ganon, saka natin nakaling yan. At least nakakuha tayo ng pure strain, no, na P-Dirt. Kaya yun ang diskarte ko mga kaisda. Ewan ko sa iba, basta yan po ang aking diskarte. Pagkaling, pure strain lang po yan. Pure strain pa rin yan. Ang problema lang doon, yung kulay, siguro yung forma niya is alanganin, mga ganun. Pero pure strain pa rin yan. So ito mga kaisda is pinaparami ko. Ang bilis na dumami. Isa din to sa aking mga galing sa outcross. So in-inbreed ko. Napakarami na po nila mga kaisda. Dahil yung isang lagayan yan na yung mga fry dati nito is malalaki na din yan, malaki na din mga kaisda. Na doon sa baba nilagay. So ang bilis nila dumami. Sa totoo lang. So, pag wala tayong makitang magandang klase nito, syempre, yung iba is chops na doon na naman natin ilagay sa ating chops ref tab, mga kaisda, no? So, yun po ang mga lagayan sa mga chops natin. Or, hybrid strain. Mas maganda pakinggan kung hybrid strain, di ba? So, ito naman ang ating metal red lace. So, ang iba nito na male mga kaisda ay nilipat na. So, meron pa rin mga kunting male. Siguro, 1 or 2. Hindi ko nakita yung iba. Kung hindi ako nakakamali, so, mga ganun. Kadami sila. Pero ang ibang male niyan is nilipat na mga kaisda. Para mas maganda, no? So, magandang klase din ng ating female dyan, mga kaisda. Maganda yung pattern ng kanilang buntot. So, ang binta ko dito is 150. Pero yung hindi mga metal, pero red lace siya, mga kaisda, ang binta po is 100. Nako, di ba? Luging-lugi na tayo dyan. Ewan ko sa mga iba, yung nagda-drop ng price. Kawawa yung iba. So, ito naman ang ating metal black lace. So, ang metal black lace ko ngayon is, andyan yung male. Hindi po nailipat talaga, no? Dahil wala tayong saktong lagayan, mga kaisda. Bibili pa tayo ng trapan, yung crates ulit para paglagyan ng trapal at gagawin nating trapan, mga kaisda, no? So, merong mga kaling natin na male dyan. At ililipat natin yan, mga kaisda. So, ito naman ay, kalimutan ko anong klase ito. Titignan mo natin. Ito yung metal waikisi. Pasensya, no? Pasensya mga kaisda. Ito po ang ating metal waikisi. So, hindi po nailipat yung ibang male. Pero sinabihan ko na po yung anak ko na yung ibang male dyan sa metal waikisi at sa red lace, ililipat. So, hindi pa po nailipat yung mga male ng ating metal waikisi. Magandang klase po ito. Ang binta ko dati is 200, nagiging 150. Iwan ko na lang. Baka mas mababa pa to, baka siguro mag 100 na lang din ako. Sasabay na lang din ako sa kanila. 100 per tayo. Magandang klase po ang ating metal waikisi dahil high dorsal po yan mga kaisda. So napakasayang, no, yung magandang klase mong isda, yung gapi mo ay nabibinta mo lang ng mura, no? Dahil marami pong mga gapi keepers dito sa Bukidnon mga kaisda.
Sa totoo lang, maraming guppy keepers. So ito naman ating yellow lace top sword na fry. Nakisda. Fry. Fry. Pasensya na, no? Bisaya eh. So ito na po ating metal yellow lace top sword. Merong iba dyan is Jubina. So halatang halata ang unang Jubi natin is male, di ba? Oh, may nakikita ko parang 3 male dyan. So, patadamihin natin yan sila mga kisda. Kung hindi masasagi, hindi mamamatay eh. So, siguro sobrang dami na ito kung hindi nasagi yung isang trapan, no? Pero okay lang, nagpaparami tayo ulit. So, ito yung female na tinabi ko mga kisda, pero parang nawala na akong gana, alam na kung saan yan mapupunta. Papunta yan sa hybrid strain na grupo. So ito naman ating yellow pingo mga kaisa, no? So nakakatawa isipin dahil meron na po tayong fry sa ating yellow pingo mga kisda. So medyo mahihain po sila. Yan po. So yung male ang lagi natin nakita dahil karong-klaro po yung kanilang buntot, pero malapit lang po ang female dyan. Andyan lang po din ang female, hindi masyado makikita, no? So ayan, no? Yan, ating male. So ayan, no? Di ba? Oh, hindi masyado nakikita yung female natin. Pero magandang klase po yan. So unang bili ko nito is 100 per tryo. Pero ngayon mga kaisda, kawawa kami. Dahil ang binta nun ngayon is 75 per tryo mga kaisda. Nice! So ito naman ang ating yellow mecha ref. So nakakatuwa isipin, meron na din silang fry, no? Isang tryo lang po ang ating yellow mecha ref. So padadami natin yan. Tingnan natin kung magandang klase ba talaga sila. Dahil ito po ay freebies lang po ng ating aerator or water or pump, no? Air pump mga kisda. So meron na po silang fry. Hindi ko alam kung gaano sila kadami. At least meron na po silang fry mga kisda, no? Yan po ang isa sa ating news trend, no? So ito naman ang ating merong isang female dito. Pero ang tinitingnan ko dito is yung lyre tail or double sword mga kisda. So pasensya no. So meron akong tinitingnan dito na sana magiging double sword, no? Or lyre tail mga kisda. Meron 3 dyan mga kisda. Yan. So inobserbahan ko pa lang, pag anong mangyari alam na. Papunta din yan sa hybrid strain pag pangit yung labas mga kisda, no? So yan po ang isa sa mga galing sa inbreed ko. So ito yung pangalawang drop nila mga kisda. So ito naman po ang ating isa sa inbreed ko na galing sa outcross. So ito, inobserbahan ko pa rin yan. Pero ang unang drop nito mga kisda, sabi ng aking anak na yung fry nila, Jubi na ngayon, is merong bottom sword. So nakakatuwa isipin, no? Red tail siya, bottom sword. So sabi ng anak ko, meron siya nakitang isa na bottom sword mga kisda. So pag mag top sword siya na red tail, walang problema yon mga kisda. Dahil sariling atin yun eh. Sariling experiment natin yun. At yun ang gagawin natin para magiging stable, no? Dahil ikaw lang yung nakagawa nun sa sarili mo, di ba? Iwan ko sa iba kung nakagawa na din silang ganyan, no? So, sa mga nag-outcross mga kaisda, napakahirap po talaga mag-outcross sa totoo lang, no? Napakahirap. Hindi basta-basta mag-outcross talaga mga kaisda, sa totoo lang. Dahil napakahabang proseso po talaga. Malaking oras ang paglalaanan mo dyan mga kaisda. So ito po ang ating HBB. So napakamura na lang po niya mga kaisda. Pero hindi ako masyadong bababa ng presyo.
Pero kung merong gustong bumili, ibibenta ko na lang po yan, 50 per tryo, mga kaisda. Hindi ako bababa ng 50. Hayaan ko sila. Magandang klase din naman yung HBB ko sa totoo lang, mga kaisda, no? Hindi ko na masyadong ibibigay ibababa ng presyo talaga. Tama na yan, 50 per tryo. So, madami-dami na din yung ating HBB, no? Ang original breeder niyan is nung kanina, pinakita natin. So, ito naman is outcross din to. Medyo madami na din yan sila, mga kaisda. Outcross to ng Flamingo at saka EFR. So, ito yung resulta nila. Hinayaan ko na lang. Hybrid na yan eh. Nako. Ang hirap, no? Ang hirap gumawa ng hybrid strain. Madali gumawa ng hybrid strain, pero mahirap magpa-stable sa gusto mong strain. Yun po, di ba? So ito naman po ang aking yung medyo malaki na unang drop ng aking lyre tail na male, mga kaisda, or double sword, no? Titingnan natin kung meron ba talagang lumabas na kagaya ng kanyang ama, ng kanilang ama. So, pag wala, yung unang drop natin is punta sa Chaps Ref Tab. Hihintayin natin yung pangalawang drop. So, ito yung sinabi ko sa inyo, mga kaisda, na meron pong bottom sword. Ito yung unang drop doon. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito yung unang drop. So, meron pong isang bottom sword daw, sabi ng anak ko. Tapos, yung ibang female dyan is walang kulay. So, tatanggalin natin yung walang kulay. Ilipat natin sa Chaps Ref Tab. Iwan natin yung mga may kulay, no? So, ito yung isa sa trapan ko na metal black lace. So, mga kaisa, medyo madami-dami po ang mga male na kal, mga kaisda. Marami sila, mga kaisda, no? Yung mga transparent na tail natin na male. So, hindi natanggal yung iba natanggal na. Namatay na ngayon yung iba kasi nasagi na naman. Sana pambigay ko sana yun So, malalaki yung female natin, mga kaisa. Malalaki po yung ating female. Magandang klase din. Maganda yung buntot. So, ito ang ating Metal Waikisi ulit. Kumbaga, tatlong trapan po itong ating Metal Waikisi, no? Yung isang trapan is all male. So, ito naman is mix. Merong female, meron ding male. So, parang ito po yung andito yung original breeder, mga kaisda. So, dumami sila dahil hindi nakuha, no? Okay lang yan. Walang problema. So, ito naman ang ating all male na Metal Waikisi. So, 150 na lang per tryo, mga kaisda. Hindi na ako mag 100 kasi high dorsal po ang ating Metal Waikisi, mga kaisda. Pero pag Metal Blacklist, Metal Redlist, kayang-kaya na yun, 100 per tryo. Sa totoo lang. Masakit pero wala tayong magawa dahil napakamura po yung iba na binta, no? So, yan po ang ating all males Metal Waikisi. So, yan ang ating update, no? Mga kaisda, saglit lang ha. Ipapromote ko muna ulit ang aking YouTube channel. So, mga kaisda, hindi ko pa pala na-promote kanina. Ulit tuloy. Ipapromote ko ang aking YouTube channel. So, mga kaisda, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload ng mga video. At kung gusto niyo po may shoutout sa aking video, is mag-comment lang po kayo sa ating video, mga kaisda, no? Comment down below. Para sa next upload natin is masa-shoutout ko na kayo. At kung gusto niyo po ma-feature ang barracks niyo, punta kayo sa description, sa pinakamababa, andun po ang aking FB account, mga kaisda. So, comment down below, mga kaisda, para may shoutout kayo sa next upload kong na video. So, meron kayo nakikita dyan na all red at saka all black. Yan po ay
Ewan ko ba't napunta dyan. So kinuha na po yan. Makikita nyo yan sa next video is wala na po yan. So ito yung original breeder natin ng ating yellow lace top sword. Ang hahaba po ng sword ng ating yellow lace, no, sa ating male mga kisda. Napakahaba. Tapos yung ating female dyan is ang lalaki, no? So nakakatawa isipin mga kisda, no? So yung maliit dyan na male na maliit na tail is dyan na po yan lumaki mga kisda. Pero sa totoo yan ang haba po ng kanilang sword mga kisda, no? So magandang klase naman to sila pero hindi masyadong napapansin dahil ang iba niyan is pinifree na lang nila, no? Freebies na lang nila. Mahirap na ibinta dahil yung iba pagtingin nila ay ayaw nila. Doon talaga sa ibang kulay, no? So ito yung aking second drop na sinabi ko sa inyo sa aking galing sa outcross na in-inbreed ko. So maghahanap tayo ng magandang klase diyan. Iwan natin at yung mga pangit-pangit na alam na, no? Chops pupunta yan. So napakarami po yan mga kisda. Napakarami po sila. So medyo juvenile po sila mga kisda, no? Juvenile na po sila. So ito naman po ang aking flamingo. Yan po ang aking flamingo. Ang medyo padami na din sila ng padami, no? Mga kisda. Hindi tayo buti na lang hindi sila naubos. Mga kisda, no? Dahil ang isang trapa nito is ubos talaga. Patay lahat talaga, no? Buti na lang nakapag-produce sila ng fry. Ito na po yun sila mga kisda. Mayroon na din silang fry, no? So dalawang trapan po yan mga kisda, no? Ang ating flamingo. O makikita niyo yan sa isang trapan ang ating flamingo. Magandang klase pero halos pang freebies na din siya mga kisda. Yung flamingo. Diba sabi ko sa inyo, sa bukid nun, halos yung presyo dito sa isda, halos ibibigay na, no? Halos hingiin na lang yung presyo talaga. Sa sobrang baba. Ganon dito, kadami, mga isda. O, ito, isang klase kong flamingo. No, diba? Medyo madaming male, kunting female, meron na din mga fry. Padadamihin ko din yan sila. Walang problema yan sa akin. Padadamihin ko yan. Kung merong bibili, binta natin 50 yung tryo. No? 50 tryo, 30 tryo. Ganun lang. At least, mabawi natin yung gastos natin sa fish food nila, mga kisda, no? Dahil mahal ang fish food, sa totoo lang. Yung fish food ko is PO1. Yung sa fry ko is decapsulated, di ba? Mahal na din yun. So ito yung original breeder ko sa metal black lace mga kaisda. Hindi masyado nagpapakita yung mga breeder. Meron na ding ibang mga fry dyan. Meron na ding juby. Medyo madami-dami din sila mga kaisda. So yan po ang ating update mga kaisda sa ating munting fish farm. No? Sa ating munting gapihan. Gapi backyard. So ako yung magpapasalamat sa inyo mga kaisda, no? Sa walang sawang pagsuporta nyo po sa aking maliit na YouTube channel at sana dumami pa tayo mga kaisda, no? At kung gusto nyo po i-shoutout, comment lang kayo po mga kaisda. At ako'y magpapasalamat sa inyo dahil hindi nyo ako iniwan. So hanggang sa muli mga kaisda, ako'y magbababay na. Happy farming. Bye-bye!